pasahe ayon sa aklat ng Korinto. Talos, kabanata, ano ba yun? 5 hanggang talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahan natin ngayon, ang ating katawan, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumaraing nga tayo sa tirahan natin ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit. Upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpang lupa. Habang tayo nakatira sa toldang ito, katawang lupa, tayo namimighati dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ang katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkakaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo nasa tahanan ito, ang ating katawan, hindi mapapa sa atin ang tahanan galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawan ito ng aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng walang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Dahil sa alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon, sinisikat kong hikayatin ng mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay kong pagkatao at inaasahan kong ako'y kilalang-kilala rin niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ayaw kay Sanon. Ayaw kay Sanon. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo. At paroron ako upang ipaghanda ko kayo ng materham. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirham, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa Magandang umaga po sa mga naunida. Kami po ay sa ngalan ng Divine Mercy ng Palengkawe. Kami po ay nag-aalay ng isang panalangin para po sa ating kapatid na Clemencia. Ito po ating nadinig na pagbasa. Ito po ay patungkol ho yan sa buhay, hindi ho sa patay. Dahil po ang ating kapatid na si Clemencia wala na hong kakayanang manalangin pa para sa kanyang sarili. Kaya tayo na pong buhay ang dapat manalangin para sa kanila. Sa una pong pagbasa na ho natin, nadinig ho natin, tayo daw ho dito ay nabubuhay lang para sa tayo ay nasa isang tolda lamang. Dito po sa toldang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, dito po tayo magtatayo ng ating matibay na pundasyon para tayo ay makarating doon sa buhay na walang hanggan. Pundasyon kung kailanman hindi mawawasak na kahit na po anong bagyo ang dumaan, kahit na po anong problema sa buhay. Yung po ay ang pundasyong pananampalataya, matibay na pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil po, lahat po tayo ay dadaan sa ganyan. Bago na ho tayo dumating sa panahon ng katulad ng ating kapatid, ay nakapaghanda na ho tayo dito sa toldang itinayo ng ating Panginoon. Pagdating ho natin sa
kabilang buhay, wala na ho tayong magagawa. Wala na ho tayong, hindi na ho natin kayang baguhin ang ating pinayong pundasyon dito. At yung pong pundasyon yon, pag naitayo natin dito, ay siya po natin dadalhin sa langit.